Paano nga ba nagsimula ang coronavirus? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang conspiracy theory tungkol sa kung saan at paano kumalat ang coronavirus. Maliban sa mga balita at napapanood natin sa telebisyon, meron akong nalaman sa pamamagitan ng aking pagsusuri na merong alternative story ang pagkakaroon ng coronavirus. Pinasok ko ang isang website na kung saan ang katotohanan ay meron isang taong nakakaalam kung paano ito nangyari at paano ito ginawa bago pa ito kumalat. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong video, pindutin mo lang ang subscribe at i-click mo na rin ang notification bell. Simulan na natin. Ayon sa post na ito sa isang website, sinasabi ng sumulat dito na isa siyang miyembro at senior officer ng isang military intelligence ng China at isa rin siyang malapit sa mga pinuno at matataas ng organisasyon. Meron siyang access sa mga sensitive at ayaw i-classified ang mga impormasyon tungkol sa nangyayari sa paligid. Malingid sa kaalaman ng mga tao, ito ay top secret lamang, kung kaya walang sinong pwedeng makaalam nito kundi ang mga nasa organisasyon lamang. Meron din siyang access sa mga kagamitan na tangi ang mga naatasan lamang ang pwedeng gumamit nito. Nakasaad din sa kanyang sulat na gusto umano kumitin ng China Communist Party na ipasailalim ang Hong Kong sa kanilang kontrol. Subalit, kinundina ng mga mamamayan doon ang panukala at agad silang nag-alsa at nag-rally noong nakaraang taon. Malaking sagabal ito sa agikain ng kanilang bansa. Kaya dahil dito, sila ay nag-isip na gumawa ng isang special weapon sa pamamagitan ng isang spray na kung saan ay ikakalap nila sa mga taong magrarally sa Hong Kong. Ito ay isang uri ng biological weapon para sa pangmalawakang target. Ang kanilang plano ay lingid sa kaalaman ng mga Amerika. Ngunit ang bansang Amerika at ang China ay hindi talaga magkaaway, taliwas sa iniisip ng mga tao, dahil ang totoo ay meron silang komunikasyon para kontrolin ang pag-usbong ng mga iba pang bansa na may kinalaman sa superpower. Ang balak nila ay gumawa ng isang armas na kayang kontrolin ang emosyon ng mga tao at pabagalin ang paghisip ng mga tao. Sa madaling salita, gawing bobo ang mga tao sa Hong Kong upang nang sa ganun, madali nilang itong makontrol. Ayon pa sa kanya, ang una nilang tinipon ay ang mga bilanggo na tinawag nilang Islamic radicals. Nilagay nila itong mga to sa isang training camp sa Xinjiang province kung saan wala gaanong masyadong tao na pwedeng pumunta. Kaawa-awang mga bilanggo na walang kamalay-malay na sila pala ay ginagawa ng isang test subject sa isang eksperimento dahil sila ay ine-expose sa walang amoy at hindi nakikitang experimental agent. Ang alpha chemical agent na ito ay kayang baguhin ang pangangatawan ng isang tao o ang mga hayop. Una, binibigyan nila ng isang alpha chemical agent ang isang test subject. Pagkatapos ay dadalhin ito sa isang special military facility na matatagpuan sa Wuhan, China. At doon naman sila bibigyan ng pangalawang beta chemical agent. Bukod pa sa mga bilanggo, pinipili din nila ang mga taong sa tingin nila hindi na mapapakinabangan ng gobyerno o kaya naman ang mga taong tumutuligsa sa kanilang agikain. Kaya sila ang mga pangunahing ginagawang test subject. Ang gagawin nila ay iipunin nila ang mga taong ito sa isang testing facility at dito na nila umumpisan ang pag-eeksperimento. Sa una, maganda ang resulta dahil bumaba ang talino o naging bobo, kaya wala na silang kapasidad na makapag-isip pa ng maayos. Para sa kanila, ito ay magandang balita dahil maaari nilang gamitin ito para sa mga nag-rally sa Hong Kong. Subalit katagalan,
lumabas na ang mga hindi magandang epekto ng mga chemical na ginamit nila sa mga test subject. Makaraan lang ang isang linggo, nakitaan nila ng ibang galaw ang mga ito at naobserbahan na nag-hallucinate na ang mga test subject, kung saan ay hindi na nila alam ang pagkakaiba ng totoo sa imahinasyon. Naging malala na ang mga kalagayan ng mga taong ito hanggang dumating sa punto na lumalabas na ang dugo sa kanilang mga mata, tenga at bibig. At ang pinaka nakakakilabot na sinabi ay natutunaw na daw ang mga kalamnan ng mga ito. Ang mga exposed sa alpha at beta chemical na ito ay hindi na umabot ng 5 araw dahil sa pagkasira ng kanilang internal organs. At dahil sa palpak na resulta ng eksperimentong ito ay napag-isip-isip nila na sobrang delikadong chemical ito. Ang gusto ng China ay makontrol nila ang mga tao sa Hong Kong at hindi patayin. At dahil alam ng Amerika ang tungkol dito, nagka-interest sila sa chemical agent at gusto nilang humingi ng sample nito para sila mismo ang mag-eksperimento. Laging pinagbibigyan ng China ang kahilingan ng mga taga-Amerika. At dahil alam nilang napakadelikado nito, tinanggihan nila ang kahilingan ng Amerika. At dahil dito, pinag-isipan ng Amerika na may hawak ang China na napakadelikadong armas, kaya mas lalo silang nagka-interes. Nagbigay sila ng malaking halaga sa taong isa sa naka-ibento ng chemical agent na ito upang makahingi ng sample at maipadala sa Amerika. Pumayag naman ang isang mananaliksik kaya ibinenta ito sa Amerika, ngunit natulugan ng intelligence group ng China kaya naabutan nila ang abutan at bigayan ng pera. Ayon pa sa kwento, nagkaroon daw ng shootout at maraming tao ang namatay, ngunit sa uli nakatakas pa rin ang kanilang kasamang nagtraidor. Ang pinaka nakakatakot pa nito ay nabasag ang lalagyan ng chemical agent kaya natapon na lang ito. Dagdag pa niya, naganap daw ang shootout sa Wuhan, China sa wild animal market na kung saan binabalita na dito daw nagsimula ang coronavirus na sinasabi ng tagapagsalaysay na hindi naman talaga ito nangyari kundi isang cover up lamang. Sa puntong ito, sinabi niya rin na maaaring hindi tayo naniniwala o fake news lamang, o baka rin naman may mga naniniwalang kung totoo ang kwento, bakit niya ito ipopost sa internet. Ang tagapagsiyasat ay hindi daw panatag sa bansang kanluran at mas mahal niya raw ang kanyang bansang sinilangan at loyal siya sa Communist Party ng China at dahil sa milyon-milyon niyang kaibigang tumutulong sa bansa niya. At sinabi rin niya na tao lang siya at may asawa at anak. Noong nalaman na nila na kumalat ang chemical sa hangin, nag-order ng total lockdown sa Wuhan at ang tagapagsiyasat ay naatasan sa pagpigil ng chemical. At dahil nga hindi na nila mapigilan ang chemical, ay gumawa sila ng peking report na may bagong coronavirus at pinatawag nila lahat ng pulis para papuntahin sa mga hospital at sabihin sa mga doktor na kung sinong mayroong mga lagnat ay i-diagnose nila na may coronavirus. Pero sa panahon yun, uso na ang sipon at ang lagnat, kaya naman lumabas sa publiko na ang coronavirus ay hindi naman masyadong nakamamatay. Ang populasyon ng Wuhan ay may mahigit kumulang 11 milyong katao, kaya dahil sa order na lockdown ay hindi na nakalis ang mga tao dito. Ipinalabas daw sa media na 5 milyon tao na ang nakaalis sa Wuhan bago pa mag-lockdown. Subalit ang katotohanan ay hindi. Matapos ang isang linggo nang makawala ang chemical agent sa exotic food market, marami na agad na namatay na tao na nakatira doon. Hindi na daw nila alam ang gagawin sa mga nagkalat na bangkay, kaya inutusan nila ang mga nalalabing bilanggo upang ibaon sa lupa ang mga bangkay sa liblib na lugar. Ang tagapagsiyasat ay inatasan upang itago sa mga tao ang tunay na nangyari, kaya dumating sa punto na siya ay nakonsensya
At lalo pa siya nagduda nang nalaman niyang namatay na ang whistleblower na doktor kasi Li Wenliang. Si Li Wenliang ang kauna-unahang doktor na tumanggi na ipalabas na ang tawag sa sakit na ito ay coronavirus. Kaya bilang parusa sa kanya, isinama siya sa mga taong nagbubuhat ng bangkay. Ini-expect nila na tatamaan si Li Wenliang ng chemical, ngunit laking gulat nila nang makaligtas ito. Kaya naman isang sarhento ang inatasan upang turukan ng kombinasyon ng kerwin at mercury si Li Wenliang na sanhi ng pagkamatay at pagbagsak ng baga nito. At pagkatapos, pinalabas nila na dahil ito sa coronavirus. At di naglaon, mabilis na kumalat ang epidemya at milyon-milyon tao ang namatay. Sinabi sa media na 2% lang daw ang pwedeng mamatay sa virus. Subalit ang katotohanan ay 100% na pwede kang mamatay dito sa coronavirus. Wala daw na sapat na proteksyon ang makakapigil dito kahit na ang face mask at sanitizer na mabibili sa butika. Dagdag na pa, ang hospital na ipinagawa ng mabilisan lamang ng China sa loob ng 8 araw ay hindi naman talaga hospital kundi fraud lamang at ang tunay na agikain ng China ay ang gawing top secret. Bukod tanging sila lang ang mga napili upang maka-access sa mga kagamitang pang-medical na ito. Ngunit ang tinatawag nilang maskara na ito ay hindi pa rin daw safe dahil meron din daw expiration ang effectiveness nito. Minsan ay ipinatawag siya ng kanyang senior officer para pumunta sa isang hospital na sa Wuxinshan. At kapag tingin niya daw sa may labas ay maayos naman, at kapag pasok niya rito, bumungad sa kanya ang maraming kama at maraming tao na ito ay level 1 pa lang ng mga naapektuhan sa may chemical na ito. Samot-saring iyakan daw ang kanyang narinig mula sa mga tao dahil sa sakit, pero lahat ng ito ay nagsisimula pa lamang. Sumunod siya sa isang tao na pinangalanan niyang Corporal Meg. Magtungo sila sa pinakabahagi ng lugar at bumungad sa kanya ang napakalalang sitwasyon kumpara sa una niyang nadaanan. Dito ay sobrang dilim at nagkalat ang mga taong nasa yugtungan ng pinakamalalang sitwasyon na kung saan malaya silang naglalakad pero wala na sila sa matinong pag-iisip. Ngunit meron nagbabantay sa kanilang nakaitim na uniforme galing sa secret unit ng military police. Nakita rin niya na pinapahirapan ng mga gwardya ang mga biktima sa pamamagitan ng pagtadyak at pagsampal. Kitang-kita ang ekspresyon sa mga mukha ng gwardya na gustong-gusto nila ang ginagawa nila sa mga biktima. At kapag tapos naman ito, nagtungo sila sa pinakasentro ng lugar na kung saan ay tumambad sa kanya ang libo-libong bangkay na nakatambak lamang dito sa lugar na to. Bukod pa dun, nakita din niya na mayroong daanan sa may gitna ng mga bangkay na kung saan ay pinasok nila yun. At laking gulat niya na makita niya ang mga taong may sakit na pilit na pinagtatrabaho ng mga nakaitim na gwardya at pupunta sila sa may pinakasentro, at doon sa pinakasentro na yun ay mayroong malaking apoy na kung saan doon nila dinadala yung mga bangkay at sinusunog nila ang mga bangkay doon. At nang matapos nang makita ito, agad siyang tumakbo sa may toilet at siya ay sumuka dahil sa hindi ka nais-nais niyang nakita. At kapag tapos nun, agad-agad siyang umuwi. Ang chemical agent ay kalat na sa buong mundo, kaya mabuti na lamang nagkasundo ang mga gobyerno at mga iba't ibang bansa, kasama na rito ang Amerika, na magpapanggap na ang dilubyong ito ay dahil sa tinatawag na coronavirus. Sa puntong yun, sinabi na nila na hindi na nila kayang pigilan ang chemical. At sinabi na pa na ang mga pinuno at ang mga matataas ay nagsipagtago na sa mga sikretong lugar at ligtas na lugar. At ang tanging makikita na lamang ay ang mga dami o kamukha nila na nagpapanggap na presidente. Bandang huli, sinabi ng tagapagsalaysay kung bakit niya ito sinabi
at ibinulgar lahat ng lihim dahil siya ay tao lamang daw at wala nang silbi ang kanyang buhay dahil patay na ang nag-iisa ng anak dahil sa epekto ng chemical agent. Totoo naman daw na mayroong binibigay sa kanilang supply tulad ng protective mask, subalit ito ay expired na o gamit na. Dito na nagtatapos ang kwentong ito. Ngayon nalaman mo na ang kwentong ito. Ikaw, anong masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment ka lamang sa ibaba at mag-iwan ka ng like, subscribe, click mo na rin yung bell. Maraming salamat sa panonood.